Alam nyo ba, marami tayong hindi na pag-uusapan tungkol sa buhay paglampas ng 80 taong gulang. Madalas, ang nakikita lang natin ay ang mga litrato ng mga masaya at nakangiting lolo't lola. Na tila ba ang buhay ay puro payapa at walang problema. Pero ang totoo, may mga aral at pagsubok na kasama ang pagtanda na. Sa totoo lang, kakaunti ang nakahandang pag-usapan, may mga sakit na nararamdaman, mga pagbabagong mahirap tanggapin at mga katotohanang nakakasakit. Pero mahalagang malaman natin, ang katotohanang ito ay hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng lakas at kaalaman para harapin ang bawat araw ng may kapayapaan at pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat, ang bawat yugto ng buhay ay may kanikanyang ganda. Basta alam lang natin kung paano ito yayakapin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 katotohanan tungkol sa pagtanda paglampas ng utimpon na madalas ay ayaw pag-usapan ng kahit sino. Hindi ito para manakot, kundi para bigyan kayo ng mas malalim na pag-unawa at lakas. Alamin natin kung ano ang mga ito at kung paano natin haharapin ang mga ito ng may dignidad at pag-asa. Mahalaga ang bawat sandali ng buhay at ang kaalaman ay susi para mas maging makabuluhan ang mga nalalabing taon. Kaya manood kayo hanggang sa dulo dahil mayroong isang bagay na siguradong magugulat kayo, isang bagay na magbibigay sa inyo ng panibagong pag-asa. Ang una sa mga katotohanan ito na marahil ay pinakamahirap tanggapin ng marami sa atin ay ang unti-unting pagbaba ng ating pisikal na kakayahan at kalayaan. Nako, lolo at lola, hindi naman sa pananakot pero ang totoo, hindi na tayo kasing liksi at kasing lakas noong tayo ay mas bata pa. Ang dating madaling paglakad sa palengke, ang pag-akyat sa hagdan ng bahay kubo ng walang hingal, o ang pagbubuhat ng apo ng walang pakiramdam ng sakit sa likod ay nagiging hamon na ngayon. Ang mga buto ay kumikipot, ang mga kalamnan ay nanghihina, at ang balanse natin ay hindi na kasing stable. Marami sa ating mga nakatatanda, lalo na kapag umabot na sa 80, ay nakakaranas ng hirap sa paggawa ng simpleng bagay tulad ng pagligo ng mag-isa, pagbibihis, o kahit ang pagluluto ng paborito nilang adobo. Ang harsh reality dito ay ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol sa sarili mong katawan. Kung dati ay malaya kang gumagala, ngayon ay kailangan mo ng katuwang o baka baston o kaya'y upuang may gulong. Ito ay nakakalungkot, nakakababa ng moral at minsan ay nakakahiya. Pero ang mahalaga ay tandaan natin na hindi ito katapusan ng mundo. Ang paghina ng katawan ay isang natural na proseso ng pagtanda. Ang tanong ay, paano natin ito haharapin? Ang susi ay ang pagtanggap at paghahanap ng mga paraan para maibsan ang hirap. Hindi tayo pwedeng sumuko kahit na maliit na galaw lang. Tulad ng pag-uunat ng braso at binti habang nakaupo ay makakatulong para mapanatili ang flexibility ng katawan. Ang paglalakad ng dahan-dahan sa loob ng bahay, kahit ilang hakbang lang, ay makakatulong din sa pagpapanatili ng lakas ng mga binti. Huwag nating ikahiya na humingi ng tulong sa ating mga anak o apo sa mga simpleng gawain. Kung kinakailangan, huwag mag-atubiling gumamit ng assistive devices tulad ng walker o wheelchair. Mas mahalaga ang kaligtasan at komportabling paggalaw kaysa sa pagpapakitang gilas. Ang pagpapalakas ng loob at pagtanggap sa limitasyon ay ang unang hakbang para sa isang mas payapa at komportabling pagtanda. Ang pag-inom ng sapat na tubig at pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay at isda ay malaking tulong din sa pagpapanatili ng lakas. Tandaan, ang katawan natin ay parang bahay, kailangan itong alagaan para magtagal. Kaya, kahit paunti-unti, sikapin nating kumilos at alagaan ang ating mga sarili. Sumunod sa paghina ng katawan ay ang isa pang malaking hamon, ang pagiging malungkot at pagkawala ng koneksyon sa mga tao. Ito ang isa sa mga pinakamabigat na pasanin ng pagtanda paglampas ng onti. Sa edad na ito, marami na sa ating mga kaibigan at katuwang sa buhay ang nagpaalam na ang asawa, ang matalik na kaibigan sa kapihan, ang kalaro sa mahjong o ang kasama sa simbahan unti-unti silang nawawala, ang mga anak naman ay abala na sa kanilang sariling pamilya at trabaho. Kung minsan, ang pakiramdam ay ikaw na lang ang natitira at ang mundo ay patuloy sa pag-ikot ng ikaw ay naiiwan. Ang silence sa bahay ay nagiging mas malalim at ang mga alaala ay bumabalik na nagdudulot ng lungkot at pangungulila. Ang harsh reality dito ay ang bigat ng pagiging mag-isa at ang pakiramdam na wala ka ng katuwang sa pagharap sa mga problema. Kung dati ay may kasama kang magkwentuhan,
Ngayon ay wala na. Kung dati ay may kalaro ka sa damuhan, ngayon ay nag-iisa ka na lang, ito ay masakit at hindi ito madaling lunukin. Maraming nakatatanda ang nagkukulong sa bahay, ayaw nang lumabas at mas pinipiling manahimik. Ngunit ang paghihiwalay sa sarili ay lalo lang magpapalala ng lungkot. Kaya nga, kailangan nating humanap ng paraan para muling makakakonekta. Hindi man kasing dali ng dati, pero may mga paraan, subukan nating makipag-ugnayan sa ating mga anak at apo sa pamamagitan ng video call. Ngayon, maraming gadgets na madaling gamitin tulad ng tablets at smartphones. Hilingin sa mga apo na turuan kayo, masaya silang magtuturo at mas makikita nyo sila ng madalas. Kahit sa screen lang, kung may kapitbahay kayong kaedad, subukang bumisita o mag-imbita ng kape. Kung kaya pa ng katawan, sumama sa mga aktibidad ng senior citizens sa inyong barangay o simbahan. Kung may mga programang tulad ng Seniors Day sa munisipyo, subukang dumalo. May mga bagong kaibigan kang makikilala doon at makakarinig ka ng iba't ibang kwento. Ang paggawa ng simpleng bagay na nagbibigay saya tulad ng pagdilig ng halaman, pagbabasa ng libro o pakikinig sa radyo ay makakatulong din para maibsan ang lungkot. Ang mahalaga ay huwag tayong manatiling mag-isa. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nagbibigay ng bagong sigla at layunin sa buhay. Tandaan, hindi tayo nag-iisa, marami tayong kasama sa paglalakbay na ito at may mga taong nagmamahal sa atin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikatlong katotohanan na hindi madalas binabanggit pagdating sa edad 80 pataas ang pagbabago sa ating mga kaisipan o pag-iisip. Ang mga memorya kung dati ay napakadali nating maalala ang pangalan ng bawat apo, ang petsa ng kaarawan ng bawat isa, o ang mga detalye ng isang kwento mula sa nakaraan. Ngayon ay parang nagiging mas mahirap na ang pagbalik tanaw. Hindi naman ito laging tanda ng demensya, kaya huwag agad mag-alala. Pero ang totoo, bumabagal talaga ang pagproseso ng impormasyon ng ating utak. Ang dating mabilis nating pagdedesisyon. Ngayon ay mas nangangailangan ng mas matagal na pag-iisip, ang paghahanap ng tamang salita. Minsan ay nakalimutan na natin ang pagkatuto ng bagong bagay tulad ng paggamit ng smartphone o isang bagong recipe ay nagiging mas hamon. Ang harsh reality dito ay ang pakiramdam ng pagiging makakalimutin o hindi na kasing talas ng dati. Ito ay nakaka-disappoint at minsan ay nakakabahala. May pagkakataon na nakakahiya, lalo na kung nakalimutan mo ang pangalan ng kamag-anak na madalas mong nakikita. Ngunit tulad ng ating katawan, ang ating utak din ay nangangailangan ng ehersisyo at pag-aalaga. Hindi natin pwedeng hayaang humina ito. May mga simpleng paraan para panatilihing aktibo ang ating isip. Subukan nating magbasa ng libro o pahayagan araw-araw, kahit ilang pahina lang. Ang paglutas ng crossword puzzles, sudoku, o kahit simpleng bugtong ay malaking tulong sa pagpapatalas ng isip. Maaari din tayong magkwento ng mga karanasan sa ating mga apo at anak. Hindi lang para ibahagi ang ating buhay, kundi para rin balikan ang mga detalye ng nakaraan at sanayin ang ating memorya. Ang pag-aaral ng isang bagong kasanayan, kahit gaano kaliit, tulad ng pagtanim ng bagong halaman, paggawa ng simpleng craft o pagmememorya ng isang bagong kanta, ay makakatulong din. Higit sa lahat, ang pagkain ng masusustansiyang pagkain ay napakahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids, tulad ng isda, tulad ng sardinas o tinapa, gulay at mani, ay makakatulong. Ang pagtulog ng sapat ay mahalaga rin dahil dito nagpapahinga at nagre-recharge ang ating utak. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng lahat ng makakaya para panatilihing aktibo at malusog ang ating isip. Ang mahalaga ay patuloy tayong nag-iisip at nag-aaral. At ang ikaapat na katotohanan na madalas ay hindi pinag-uusapan, lalo na sa ating kultura na may malaking pagpapahalaga sa pamilya, ay ang financial strain o ang hirap sa pinansyal pagdating ng edad 80. Marami sa ating mga nakatatanda ang umaasa lang sa kanilang pensyon. Kung meron man, o sa tulong ng kanilang mga anak, ang presyo ng mga gamot ay patuloy na tumataas. Ang bayarin sa ospital ay nakakapanindig balahibo at ang pang-araw-araw na gastos sa pagkain at pamasahe ay hindi rin biro. Kung dati ay malaya kang bumibili ng gusto mo, ngayon ay kailangan ng mag-isip ng 2 beses bago gumastos. Ang simpleng pagbili ng kape sa labas o isang bagong damit ay maaaring maging isang luho.
Ang harsh reality dito ay ang pakiramdam ng pagiging pabigat sa pamilya o ang pagkabalisa tungkol sa iyong mga pangangailangan. Ito ay nakakahiya para sa marami. Lalo na kung dati ay ikaw ang nagtataguyod ng pamilya. Nakakadurog ng puso ang pakiramdam na ikaw ay umaasa sa iba. Ngunit kailangan nating harapin ito ng bukas at may katapatan. Kung kaya, pag-usapan ang pinansyal na sitwasyon sa iyong mga anak ng maaga pa, magplano kasama sila, ang pagiging bukas ay mas makakatulong kaysa sa pagtatago ng problema. Kung may maliit tayong naiipon, siguraduhing maayos itong nailalaan para sa mga pangangailangan sa kalusugan at pang-araw-araw. Kung may programa ang gobyerno para sa senior citizens, tulad ng discount sa gamot at pagkain, siguraduhing gamitin ito ang simpleng paghahanap ng mga alternatibong mas mura, tulad ng pagluluto sa bahay kaysa sa pagbili sa labas o paghahanap ng generic na gamot na kasing epektibo ng branded, ay malaking tulong. Ang pagtatanim ng sariling gulay sa bakuran kung may space ay makakatulong din sa pagtitipid at higit sa lahat, huwag nating ikahiya ang ating sitwasyon. Ang pamilya ay nandyan para magtulungan. Ang pagtanggap na ang mga panahon ay nagbabago at kailangan ng tulong ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang importante ay maging praktikal at magplano para sa kinabukasan. Gaano man kaliit ang ating budget, ang bawat sentimo ay mahalaga. Ang ikalimang katotohanan ay ang pakiramdam ng pagiging invisible o hindi napapansin na sa lipunan paglampas ng OHD. Sa mundo ngayon na mabilis ang takbo at nakatuon sa kabataan at productivity, madalas ay tila nawawalan ng lugar ang mga nakatatanda. Ang mga opinyon mo ay hindi na gaanong pinapakinggan. Ang mga karanasan mo ay tila hindi na gaanong mahalaga. Kung dati ay ikaw ang pinagmumulan ng kaalaman at karunungan sa pamilya, ngayon ay parang nagiging tahimik na lang ang iyong boses sa gitna ng ingay ng makabagong panahon. Ito ay nakakalungkot dahil ang bawat lolo't lola ay mayaman sa kwento at aral na dapat pakinggan. Ang harsh reality dito ay ang pakiramdam na ikaw ay nawawala ng halaga o saysay. Ito ay nakakapanlumo at maaaring magdulot ng pagkawala ng interes sa buhay. Marami sa ating mga nakatatanda ang naiiwan sa sulok, tahimik at parang naghihintay lang ng oras. Ngunit ito ay isang maling paniniwala. Ang iyong buhay ay may halaga at ang iyong karanasan ay ginto. Paano natin haharapin ito? Ang una ay ang pagtanggap na hindi na tayo sa gitna ng entablado. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong papel. Ang ating papel ngayon ay maging gabay, maging ilaw, maging puno na nagbibigay lilim sa mga bagong henerasyon. Ibahagi ang iyong mga kwento sa iyong mga apo, ang mga kwento mo tungkol sa pagkabata. Sa panahon ng giyera, sa pagbangon ng pamilya ay napakahalaga para sa kanila. Ituro ang mga simpleng bagay tulad ng pagluluto ng lumang recipe, pagtatanim ng halaman o paggawa ng simpleng handicraft. Maaari mo ring humanap ng mga paraan para maging abala tulad ng pagiging volunteer sa inyong komunidad kung kaya pa ng katawan, kahit ang pagiging tagadasal sa simbahan o pagiging mentor sa mga kabataan sa inyong barangay ay malaking bagay. Ang mahalaga ay huwag tayong manahimik. Ang ating boses ay nararapat pakinggan at ang ating karunungan ay dapat ibahagi. Ang paghahanap ng bagong layunin kahit gaano kaliit ay magbibigay sa atin ng bagong sigla. Ang pagpaparamdam sa ating sarili na tayo ay mahalaga at may saysay pa rin ay susi sa pagpapanatili ng ating dignidad at saya. Ang pagyakap sa pagbabago at paghahanap ng bagong paraan para magambag ay magpaparamdam sa atin na tayo ay bahagi pa rin ng mundong ito. Ngayon, dumako tayo sa ika-6 na katotohanan na hindi madaling pag-usapan ang patuloy na pakikipaglaban sa mga sakit at karamdaman paglampas ng OHD. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na kasama ng pagtanda ang pagdami ng mga iniindang sakit, diabetes, high blood pressure, arthritis, sakit sa puso o iba pang chronic conditions. Halos lahat ng umabot sa edad na ito ay mayroon na nito. Ang iyong medicine cabinet ay parang botika na sa dami ng gamot na iniinom. Ang pagbisita sa doktor ay nagiging mas madalas kaysa sa pagbisita sa mga kamag-anak kung minsan. Ang pakiramdam ay ang iyong katawan ay isang battlefield at ikaw ay patuloy na nakikipaglaban sa iba't ibang kaaway. Ang harsh reality dito ay ang bigat ng pisikal na pasakit at ang mental na pagod na dala ng patuloy na pag-aalala sa kalusugan.
Ang sakit ay nagpapababa ng kalidad ng buhay, naglilimita sa ating mga galaw at nagpaparamdam sa atin ng kahinaan. Ito ay nakakapanlumo, lalo na kung masakit na ang bawat galaw at hirap nang makatulog sa gabi dahil sa discomfort. Ngunit tulad ng iba pang hamon, kailangan din natin itong harapin ng may tapang. Ang susi ay ang pagiging masunurin sa mga payo ng doktor, regular na inumin ang mga gamot sa tamang oras at dosis, huwag itong baliwalain kung may nararamdaman, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa doktor, magtanong, magpaliwanag at humingi ng second opinion kung kinakailangan. Ang pag-aaral tungkol sa iyong mga karamdaman ay makakatulong para mas maintindihan mo kung paano mo ito alagaan. Ang pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay hanggang sa abot ng iyong makakaya ay napakahalaga. Ito ay kinabibilangan ng pagkain ng masusustansyang gulay at prutas, pag-iwas sa sobrang alat at matamis, at pag-inom ng maraming tubig. Ang paggawa ng simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad o pag-uunat ay makakatulong sa pagpapalakas ng katawan at pagpapagaan ng sakit. Ang sapat na pahinga at pagtulog ay napakahalaga din para sa paggaling ng katawan. At huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng panalangin at positibong pag-iisip. Ang pagkakaroon ng malakas na pananampalataya ay makakatulong sa pagharap sa mga sakit ng may kapayapaan sa puso. Ang pagtanggap sa iyong kalagayan at paggawa ng lahat ng makakaya mo ay ang pinakamahalagang hakbang. Sa huli, ang ikapitong katotohanan na marahil ay ang pinakamahirap talakayin ay ang pagharap sa sariling mortalidad at ang pag-iisip sa ating magiging legasya paglampas ng 80. Ito ang yugto ng buhay kung saan ang mga katanungan tungkol sa kung ano ang naiwan mo at kung paano ka tatandaan ay mas nagiging matunog sa iyong isip. Ang bawat anibersaryo, ang bawat lamay ng kaibigan, ang bawat kwento ng pagpanaw ng kasama ay nagpapaalala sa atin na ang bawat buhay ay may katapusan. Kung dati ay malayo pa ang isiping ito, ngayon ay tila ba mas malapit na. Ang harsh reality dito ay ang bigat ng pagtanggap sa katapusan ng buhay at ang pagkabalisa kung paano ka matatandaan o kung mayroon ka bang naiwan na mahalaga. Ito ay isang nakakatakot na katotohanan para sa marami. Ngunit ito rin ang pinakamahalagang panahon para yakapin ang buhay at maging mapayapa. Hindi ito tungkol sa dami ng kayamanan na naiwan mo o sa mga matataas na posisyon na narating mo. Ito ay tungkol sa kung paano mo hinawakan ang bawat araw, kung paano mo minahal ang iyong pamilya, at kung paano ka nagbigay ng saya sa mga nasa paligid mo. Ito ay tungkol sa mga aral na itinuro mo sa iyong mga anak at apo, ang mga kwento na ibinahagi mo at ang pagmamahal na ipinaramdam mo. Ang iyong legasya ay hindi lang sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga puso na iyong hinipo. Ang pagharap sa mortalidad ay hindi nangangahulugang sumusuko na tayo. Sa halip, ito ay isang paalala na ang bawat sandali ay mahalaga. Paano natin ito haharapin? Isulat ang iyong mga kwento. Mag-iwan ng mga sulat para sa iyong mga mahal sa buhay. Ibahagi ang iyong mga paboritong recipe. Ikwento ang iyong mga pangarap at pagsubok. Ang bawat isa sa mga ito ay bahagi ng iyong legasya. Ang paghahanap ng kapayapaan sa iyong puso, paghingi ng tawad at pagpapatawad sa iba ay napakahalaga. Ang pagyakap sa iyong pananampalataya, kung mayroon ka, ay nagbibigay ng lakas at katiyakan. Ang pagtatapos ng buhay ay hindi isang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong paglalakbay. Ang pinakamahalagang maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya sa yugtong ito ay ang kapayapaan ng loob at ang pagmamahal. Ang pagkilala sa katotohanan ng buhay at pagtanggap nito ng may bukas na puso ay ang susi sa isang makabuluhan at payapang pagtanda. Tandaan, ang iyong buhay ay isang regalong dapat ipagdiwang hanggang sa huling hininga, at ang legacy na maiiwan mo ay hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa mga alaalang bumubuhay sa puso ng mga minahal mo. Kaya lolo at lola, mga kaibigan, tinalakay natin ang 7 katotohanan na madalas ay ayaw na pag-usapan pagdating sa edad 80 pataas. Ito ang pagbaba ng pisikal na kakayahan, ang lungkot ng pagiging mag-isa, ang pagbabago sa pag-iisip, ang hirap
sa pinansyal, ang pakiramdam ng pagiging hindi napapansin, ang patuloy na laban sa sakit at ang pagharap sa sariling mortalidad. Ngunit tandaan nyo, ang mga katotohanan ito ay hindi para tayo ay panghinaan ng loob, kundi para tayo ay maging handa at mas malakas. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa katotohanan, kundi sa pagharap dito ng may tapang at pag-asa. Ang bawat hamon ay may kaakibat na aral. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon kahit paunti-unti. Ang maliliit na pagbabago sa ating pamumuhay at pananaw ay makakagawa ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging aktibo sa katawan at isip, ang pananatiling konektado sa mga mahal sa buhay, ang pagiging bukas sa ating mga pangangailangan, at ang pagyakap sa bawat yugto ng buhay nang may pasasalamat ay napakahalaga. Hindi kailangang maging perpekto. Ang importante ay patuloy tayong lumalaban at umaasa. Ang iyong karanasan ay ginto, ang iyong kwento ay mahalaga, at ang iyong pagmamahal ay walang katapusan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba kung ano ang inyong mga natutunan o kung mayroon kayong idaragdag. Ang bawat kwento ay may halaga at ang bawat boses ay mahalaga. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakahanap kayo ng pag-asa at kaalaman, paki-like naman at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang content na para sa atin. Mga nakatatanda, ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagpapalaganap ng pag-asa at positibong pananaw sa pagtanda. Tandaan, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Patuloy tayong magkakapit-bisig at magtutulungan. Live your best life at every age. Ang buhay ay maganda. At ang pagtanda ay isang biyaya. Yakapin natin ang bawat sandali ng may pagmamahal at kapayapaan. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.